Hello, isang mapagpalang araw muli sa ating mga kapatid. We go back to the Bible study. Kumusta kayo dyan? Sa amin okay lang dito, sa biyaya ng Panginoon. No? I'm very thankful to the Lord kasi patuloy yung pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. We continue to enjoy na mag-aral ng kanyang salita. No? So, di ko man kayo nakikita, pero alam ko na ang Diyos yung magbibigay sa inyo ng kaaliwan sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Tayo muna ay saglit na manalangin. Bilang Ama, nagpapakababa kaming muli sa iyong harapan sa ngalan ng aming Panginoong Hesus na i-guide mo po kaming muli sa araw pong ito ng iyong mga salita. Salamat Lord sa pag-iingat niyo sa buhay ng bawat kapatiran namin. Pag-iingat mo Panginoon sa bawat mamamayang Pilipino sa mansulok sa daigdig na ito Panginoon, andun yung tunay na pag-iingat mo. Tunay nga po na makapangyarihan ang pag-cover sa amin ng banal na dugo na aming Panginoong Hesus. Hayaan niyo po, dakilang Ama, na sa pamamagitan ng aming pagbulay-bulay ay kayo po ang siyang mapaparangalan, kayo po ang siyang madadakila, kayo po ang siyang malulwalhati. Hindi po ang tao, Panginoon. Amin po nga sinasaway ang interasyon ng Diablo, anong banta ng kaaway sa buhay ng bawat isa ay amin pong sinasaway sa ngalan ng Panginoong Hesus. Lord, in-declare namin ang kaayusan ng bawat pamilya, kaayusan ng bawat tahanan, kaayusan, Panginoon, ng bawat individual na tanging sa iyo ay lumalapit at nagpapasalamat. Salamat po, O Diyos. Patuloy kaming nagpapakababa na ikaw po lamang ang Diyos na aming sasambahin, lulalatiin at dadakilain. Maghari ka sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kagalakan sa bawat puso namin. Salamat, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan. Balik tayo sa ating Bible study. Ang topic natin, 5 step to God-centered. Amen. Ano yung una? Balikan ko. Worship. Pangalawa, yung pray consistently. Amen. So, balikan niyo po dyan. Mayroon na naka-upload po sa YouTube, naka-upload po sa Facebook. Pwede niyo pong balikan yung mga topic na yan. At pangatlo, dito po tayo sa humble yourself. Nag-start po tayo nung Monday. So, nagpahinga tayo kahapon kasi may kahapon, may may midweek service, no? Kaya balik tayo ngayon, Huwebes, May 7, 2020, no? Kaya humble yourself. Ito po, pag sinabing humble yourself, ano ang mga dapat ibig sabihin nito? Humble, humility, no? Ito po yung number 1 na hinahanap-hanap ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya, yung humility. Kasi pag hindi ka humble sa buhay mo, ay di mo kayang masunod ang Panginoon. Dahil ang mga sa Luke chapter 18 verse 11 to 14, ito po yung passage natin. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ko katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na yon. 2 beses akong mag-ayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ang lahat kong kinikita. Ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang maniningil ng buwis na yon ay umuwing itunuring na matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseo ay hindi sapagkat ang nagmamataas ay ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Tignan po natin dito, maging sa prayers, no?
na ang prayer nung parasiyo at saka isang maniningil ng buwis. Tignan natin yung different prayers, no? Bagamat yung parasiyo, talagang kita mo yung kanyang pagka deboto, no? Alam niya, no? Ano siya, nagpapasting siya. Doon yung ano niya, pero ano yung kanyang parang pinagyayabang niya, no? Ang kanyang ginagawa. Pero yung isang makasalanan na pag lumapit sa Panginoon, kaya nga ang Diyos ay laging open arms sa nagpapakababa sa kanyang harapan at lumalapit, ano? Kaya nga we go back to the na ang kaligtasan talaga ay personal natin sa Panginoon. Hindi po natin nakukuha ang kaligtasan sa kaibigan mo. Okay, ginamit yung kaibigan mo, pwede yon. Gagamitin yung para maligtas ka, makarinig ka ng salita ng Panginoon. Pero ang kaligtasan talaga, andan yung ating humbleness sa harapan ng Panginoon, no? Yan. Umaya po yung mga nanonood, babatiin ko kayo pagka uli, no? At yan, humble ourselves. Kaya nga pag lumapit tayo sa Lord, kailangan talaga humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi yun yung way, yun yung sign na tayo ay makakalapit kay Lord. Yung alam natin na pinapatawad natin yung nagkasala sa atin, yung nagkasala, at alam natin na pinatawad na tayo ng mga pag pinatawad mo na rin nagkasala sa'yo, no? Kaya ang Diyos ay laging open arms na yakapin tayo sa every time na lalapit at babalik tayo sa Kanya. Amen. Kaya yon. Yung kasunod po na passage ito, yung kaya nga yung ating humble ourselves like children, no? Pangalawa, yung Luke chapter 18 verse 16 and 17, sabi ito, pero tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabihan niya ang mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos ay gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa kaharian ng langit, no? So nakita na dito na bakit inahalin tulad, no? Yung pagtanggap natin sa mga bata, pinahalin tulad na ugali dapat natin ay katulad ng mga bata, no? Bakit? Ano po yung katangian ng isang bata? Ano ba yung ugali ng isang bata? Ibig sabihin po, napakahalaga po yung karakter natin sa harapan ng Panginoon, no? Sinabing humble yourself, no? Yung fruit of the spirit natin na pinag-aralan natin, yun po yung we need to kailangan natin yung humility sa harapan ng Panginoon. Amen. Bakit? Ano ba yung ugali ng isang bata? You know? Ang bata ay isang bata yung nagpapakumbaba, no? Ito yung ugali ng bata. Masunurin, magalang. So madaling magpatawad. Amen. O mabilis maniwala, no? So ang bata, totoo yung kanyang mga sinasabi, no? Saka malakas ang kanyang tiwala sa kanyang magulang, ang bata, no? So mataas ang respeto sa matatanda. Yun po yung ugali ng bata, no? At ang bata talagang andun yung tiwala niya sa kanyang magulang. Kagaya ng isang mananampalataya, ang tiwala natin kay Kristo Jesus, tagapagligtas, ay yun po, nagkaroon tayo ng kaligtasan because of our faith, no? Kagaya ng isang bata na mapagpakumbaba, no? Ang bata, no? Yung masdan mo yung mga bata, ngayon nag-aaway, mamaya bati na naman yan, no? Yung kanilang pinag-aawayan, baliwala na yon, no? Talagang na. Kaya kagaya ng isang bata na papabilang ang kaharian ng langit. Amen. Andun yung kababaan ng loob. Ito yung fruit ng Holy Spirit. Kagaya ng tubig, no? The Holy Spirit is like a water, no? Hinahanap niya yung mga mababang lugar, kababaan, para doon siya makapanatili, no? Ngayon, kasi pag nafe-feel mo na yung Holy Spirit, no, ibig sabihin, yung humble yourself, nanatili sa iyo ang banal na espiritu, no? Kaya napakasarap, no?
pagka ganun po yung natin. Sabi naman ni Pedro, kasi pinag-usapan dito pag sinabing humble, kakarian ng langit. Sino pa talaga yung karapat-dapat sa kakarian ng langit? 'Di ba? Dapat yung mga humble, 'di ba? Walang hindi makakapunta doon, sabi ng Diyos. Si Jesus Christ mismo may sabi, no? Sabi naman ni si Pedro, sabi ni Pedro sa Luke 18 chapter 28 to 30. Paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid at magulang at mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa iniwan niya, at tatanggap din ng tunay ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Amen? So, yung iba kasi mga kapatid, naliliteral natin dito Naliliteral natin. Yung humble yourself, no? Yung natin. Naliliteral natin ito. Kaya pwede, yung iba sinasabi, maliligtas ako dahil lagi ako simbahan, no? But deep inside, ang gulo-gulo ng puso, ang gulo-gulo ng isip. Ang gusto ni Lord yung mayroon tayong kapayapaan sa kanyang harapan. Kung mayroon kang humble heart na lumalapit sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin, nandun sa iyong Holy Spirit, no? Touching by the fruit of the Holy Spirit, no? At na nakapanatili sa atin yung banal na Espiritu. So, dito tinitignan ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos, no? Ang ating kakayanan, kung gaano at kung gaano katotoo yung ating pananampalataya sa Kanya, kung gaano tayo nakakalapit sa Kanya ng marobdob na paglapit. Amen? Kaya sabi rin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 and 17. Alam niyo yung kwentong ito, yung mga Israelita ay talagang walang ginawa kundi puro reklamo. Ang ganda ng ginagawa sa kanila ni Moses, pero hindi pa rin yung reklamo. Bagay, kahit ano mong gawin mo maganda, may reklamo pa rin, may nakikita pa rin hindi maganda, no? Maliban lang na nasayo yung holiness ng Panginoon, di ba? Ang nakikita mo yung kagandahan, hindi yung dapat ganun yung magandang ugali natin, humble ourselves, no? Yung nakikita natin yung magandang ginawa ng ating mga kapwa kaysa dun sa mali, no? Kasi pag mali, napakabilis kumalat, no? Pero pag magandang ginawa, parang hindi maikalat, no? Ang COVID-19, ang bilis kumalat, no? Pero ang salita ng Diyos parang ayaw tanggapin, no? Kasi ang COVID-19, no, na sumira ng oras natin, no, ng mga planong maganda natin, kinatatakutan, pero minsan natakot, magkakaroon pa rin, pero tayo, no, talagang malakas yung pananampalataya natin kasi andun yung pag-iingat ng Panginoon. Sabi sa 2 Chronicles 7:14 to 17, kung ang mga mayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba. So, titignan natin tinawag, no? Tinawag o pinili, no? Ito yung ng Panginoon. Manalangin, dumulog sa akin, no? Iba yung manalangin sa dumulog sa akin, no? Iba po 'yon kasi yung manalangin, pwede kang manalangin na magsasalita ka lang kahit walang nakikinig. So, kaya nga dumulog sa akin, sabi ng Diyos, kasi nga taos puso, andun yung taos puso natin na paglapit. Amen. Kasi pag malayo, nanalangin ka pero malayo yung puso mo sa Diyos, hindi po 'yon. Ang gusto ng Lord, manalangin na lumapit sa Kanya, no? Tuloy po natin. At tumalikod sa mga ginawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patawarin ko ang kanilang mga kasalanan. At pagpapalain ang kanilang lupain. Papansinin ko sila at pakikinggan ng kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Dahil ang templong ito, no? Sino yung templo? Ikaw po yung templo ng Panginoon. Nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw po yung templo ng Diyos, ng Espiritu. Amen? Kaya nga, makakapanatili tayo sa pakikinig, makakapanatili tayo, nag-enjoy tayo na mag-aaral ng salita ng Panginoon kung ang
Espiritu ng Diyos, ikaw ay templo ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Diyos at tayo nag-i-enjoy sa kanyang salita. No? Tuloy natin. Ingatan ko ito at laging aalagaan. Ikaw, kung mamuhay ka sa aking harapan gaya ng iyong amang si David, sinabi ito kay Solomon, no? At kung gagawin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo at tutok pa rin ang aking mga tuntunin at mga utos, ang iyong kaharian ay mananatili kagaya na ibinigay sa iyo ni Haring David. No, 'yun ang ginawa ng Diyos kay Solomon. Ito yung sinabi niya kay Solomon. Ano si Solomon talagang nung unan, doon yung pagsunod niya sa Diyos. Kasi nga siya yung pinakamatalinong tao, no, na nasusulat sa Biblia, no? Wala pang humigit sa kanyang karunungan. Alam niyo yung mga batas ng mga judge ngayon, ng mga attorney, halos doon kinukuha, halos doon nila pinapattern, no, ang batas nila, tapos ipapattern nila doon, tapos papasok sila doon sa real na pangyayari, katotohanan ng pangyayari. So nagiging batayan nila yung wisdom ni Solomon, kinukuha nila doon sa Song of Psalms, doon sa Kawikaan, no? Doon nila kinukuha, no? Doon lamang doon sa Panaghoy, no? Kasi diyan yung mga batas, diyan yung mga wisdom, no? Kaya yumaman si Solomon. Amen. Kaya lang talagang na ano siya, pero bandang huli ang ni Solomon, nagpakababa siya sa Diyos dahil alam niya ano man yung tagumpay sa buhay, ano man yung natamasa mo sa buhay, kamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa buhay, kung wala ang Diyos, so baliwala ang lahat. Kaya ganoon po kahalaga yung ating buhay na binibigyan ng pansin ng ating Diyos. Amen. Kaya sa ating pananatili ngayon sa ating mga tahanan, be humble sa harapan ng Panginoon. Siyempre nakakalapit tayo sa Diyos, no? Hindi lang yung gipit ka na, saka lang lumalapit kay Lord. Ang gusto ni Lord, everyday makausap natin siya, everyday pinagbubulay-bulayan natin yung kanyang mga salita. Alam nyo si Daniel, ang buhay ni Daniel doon sa Book of Daniel ay grabe yung pangyayari sa kanyang buhay, no? Pero siya yung bihag, no, na nabihag sila nung digmaan ni Nabucodonosor, no? Pero siya talagang kahit nandun siya sa gitna ng walang pananampalataya sa Diyos, kaya sama-sama silang mga sama-sama silang mga Hudyo, di ba? Pero siya talaga ay mayroong kababaan ng loob. Bakit? Kung ano yung yung kaugalian niya na laging lumalapit sa Diyos, laging nanalangin, no? Kaya napakahalaga. So maganda po na example natin yung faith ni Daniel. Amen. Na kahit anong mangyari sa buhay niya ay so basahin po natin, no, doon sa Daniel para mas maganda po yung kwentuhan natin. Hindi ka naman siguro nag-aapura kasi lockdown naman. Sabi sa Daniel chapter 2 verse 24 to 28, pagkatapos bumalik si Daniel kay Aryok at inutosan ng hari para patayin ang mga marunong sa Babylonia, sinabi ni Daniel sa kanya, huwag mo muna silang patayin. Hindi muna ako, dalhin mo muna ako sa hari at ipapaliwanag ko ang panaginip niya. Kaya dala-dalang dinala ni Aryok si Daniel sa hari. Sinabi ni Aryok, mahal na hari, may nakita po akong bihag mula sa Juda na makapagpapaliwanag ng inyong panaginip. Tinanong ng hari si Daniel na tinatawag ding Belteshazzar, talaga bang nahuhulaan mo ang mga panaginip at naipapaliwanag ang kahulugan nito? Sagot ni Daniel, mahal na hari, wala pong sinumang marunong katulad ng mga mangkukulam, engkantador o manghuhula
ang makapagpapaliwanag ng inyong panaginip. Pero may Diyos sa langit na naghahayag ng mga mahiwagang bagay at inihayag niya sa inyo sa panaginip ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo ang pangitaing nakita ninyo sa inyong panaginip. Alam niyo, itong si Haring Nabukadnezar, talagang pinatawag na lahat ng marurunong, no? Sa buong Babylonia, lawak ng Babylonia, ilang bansa ito, di ba? Wala silang nakita. Pero itong si Daniel, no, na galing sa kulungan, pinatawag o paliwanag, no? Dahil talagang hindi makatulog yung hari. At yung hari, si Haring Nabukadnezar, no, ay talagang doon siya nagkaroon ng pananampalataya, no? Tuloy natin sa 2:46. Nagpatira pa si Haring Nabukadnezar upang parangalan si Daniel. Ito na po. Nung naipaliwanag ni Daniel yung panaginip ni Haring Nabukadnezar, no? At inappreciate niya yon na mula sa Diyos, ang wisdom, at nagkaroon siya ng kapayapaan. Ang ginawa ng hari ay nagpakumbaba, no? Kaya sinabi niya, nagpatira pa si Haring Nabukadnezar ng kanyang humble heart, no? Na alam niya na ang panaginip ay isang banta o isang advance na pinapahayag ng Diyos sa pangyayari sa iyong hinaharap o sa hinaharap, no? Kaya ano sabi niya, nagpakumbaba, nagpatira pa si Haring Nabukadnezar upang parangalan si Daniel. Lumuhod sa harap ni Daniel. Pagkatapos nagutos siya na maghandog at magsunog ng insiso kay Daniel. Sinabi niya kay Daniel, dahil sa ipinahayag mo ang panaginip ko at ang kahulugan nito, totoo na ang iyong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Grabe, no? Kinilala niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos mo, Daniel, talagang siya na yung pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga Diyos. Kasi maraming mga Diyos-Diyosan, di ba? Sinasamba nila, hindi gumagalaw. Sinasamba nila, naputol yung daliri, naputol yung di ba? Ulo. Sinasamba pa rin. Hindi kilos, hindi nakakarinig. Pero ito, sabi ni Haring Nabukadnezar, tunay nga yung Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat ng mga Diyos. No? Kaya siya ang dapat kilalaning Panginoon ng mga hari at siya lamang ang makakapagpahayag ng mga hiwaga. Pagkatapos binigyan ng hari si Daniel ng maraming magandang regalo. Ginawa siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng marurunong. Grabe, no? Lahat ng mga marurunong siya na yung pinuno. Amen? Kaya lahat ng wisdom pupas din kay Daniel, di ba? Lahat ng kung marunong, napakasarap makipagkwentuhan sa marunong. Napakasarap makipagkwentuhan doon sa may mga hiwagang words. Amen? Kaya nga kung gusto niyo talaga ng maging matalino, di ba? Napakasarap kausap yung matalino. Amen? Yung asawa ko, matalino yan, kaya gusto kong kausap yan. From grade 1 hanggang college, siya yung first di man lang napunta sa second honor, no? Baliktad kami. Ako yung first doon sa huli, pinakadulo. Pero ang sarap kausap kasi marunong siya Kaya pag di ko alam English, tanungin ko yan. Ano ibig sabihin ng ganito di ba? Sabi ko, sabihin niya agad yan. Walking dictionary yan Kaya blessed ako sa aking wife, no? Kaya mahal na mahal ko yan Birthday niya kahapon, happy birthday. Yan. Tuloy po natin ang buhay ni Daniel, no? So, ito po, natapos na yung paghahari ni Nebuchadnezzar, no? At pumalit, no? Sino yun? Haring Dario. Amen. Dahil naipaliwanag din Daniel ito, siya na yung tagapamahala, i-request niya na si Shadrach, Meshach at saka si Abednego ay nakasama niyang bihag. Mga kaibigan niya ito
kung ano yung ginagawa ni Daniel, no, kaibigan ni kung ano yung ginagawa ni Daniel, yun din na ginagawa ng magkakaibigang ito, no, si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Talagang andun yung kanilang tawag ito, transferring of wisdom, transferring of spirit, transferring of action, no? Kaya yan, may panaginip ulit, no? Sabi ni sa Daniel chapter 5 tayo. Dito muna sa sa 30. At Daniel 3 verse 1. Nagpagawa si Haring Nabukadnesar ng rebultong ginto. May 90 talampakan ang taas at 9 na talampakan naman ang palad, ang lapad. So, ipinatayo niya ito sa kapatagan ng at lalawigan ng Babylonia, no? Ng Dura, no? Lalawigan ng Babylonia, no? Kaya ang inano dito, hindi si ayos na ang ni Daniel, kaya lang hinanapan talaga siya ng butas. Amen. Kanyang kaugalian, araw-araw siyang nanalangin, no? 3 beses ang araw pupunta dun sa kanyang bagamat siya ay mataas ang katungkulan doon sa kakaharian, ang kanyang bahay ay open ng bintana, kaya nakikita siya pag nananalangin. 3 beses siyang isa-isang araw uuwi sa kanilang tahanan upang manalangin, no? Bakit? Nandun yung sa panalangin, doon niya kinukuha yung kanyang tagumpay. Sa panalangin, doon niya kinukuha yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. Amen? Nakaluhod siya doon. Dahil siya ay may humble heart, no? Kaya ang isang humble heart talaga ay yon. Nakikita natin na pagpapalain tayo ng Panginoon pag nandun sa ating yung humble heart, no? Sa 3 verse 28 to 30 ng Daniel, dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagtiwala sa kanya, hindi nila sinunod ang aking utos, minabuti pa nilang matapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya iniutos ko ang sinumang o alinmang bansa, lahi o wika ang sasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin ang katawan at wawasakin ang kanilang mga bahay, sapagkat walang Diyos na makapangyarihan katulad ng kanilang Diyos. Grabe, amen? Dahil kay Daniel na naluklok din, no, ay nahanapan din sila ng butas dahil sa kanilang pananalangin. Alam niyo mga kapatid, pag malakas tayo sa Panginoon, may mga talaga yan, may mga banta ng diablo talaga yan, no? Kaya panalangin pa rin tayo, amen? Pagka napupuno tayo ng banal na espiritu, huwag po tayong magmalaki, patuloy pa rin tayong magpakababa sa harap ng Panginoon dahil napakalaking biyaya po na binubuhos sa atin ng espiritu ng Panginoon. That is a blessing for us, you know? Hindi kailangan ni Lord yung natin hindi kailangan ni Lord yung offering natin, hindi kailangan ni Lord yung pagsamba natin, pero tayo kailangan nating mag-offering, kailangan nating sumamba sa Diyos dahil doon niya nakikita yung ating kababaan sa kanyang harapan. Amen? Kaya yon. Ganon ang nangyari. Kung ano nangyari kay si Daniel, tinapon siya doon sa kulungan ng leon. Alam niyo po, nung tinapon si Daniel doon sa kulungan ng leon, magdamag na hindi nakatulog yung hari. Dahil alam ng haring ito, dahil nga sa mga sip-sip sa kanya ay napagbigyan niya lang, di ba? Kinaumagahan ang aga-aga na pinuntahan ng hari, di ba? Daniel, buhay ka pa ba? Lingkod ng makapangyarihang Diyos. Sabi ni Daniel, opo, buhay pa po ako. Ang Diyos yung nagtikom sa bibig ng mga leon, no? Sa kulungan ng mga leon. Pero sabi ng hari, sige, dahil ang Diyos mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, no? Yung mga umakos sa sayo, sila ay ipadakip at ilagay doon sa
kulungan ng leon. Alam nyo, nasa pintuan pa lang yung mga inilalagay na nag-akusta sa kanya, linalapan na sila ng leon. Maging doon sa tatlo, no? Si Shadrach, Meshach at Abednego, no? Yung itatapon doon sa horno at 7 beses, no? Ang init ng horno ng kaysa doon sa init ng natural. Sa pagluluto mo mainit, di ba? 7 beses na ganun. Nasa bukana pa lang yung nagtulak sa kanila doon sa ng pugon, si Shadrach, Meshach at si Abednego ay nasunog. Pero yung tatlo, sabi ng king, no? Sabi niya na, di ba, yung inilagay natin doon tatlo lang, bakit 4 sila? At nakita ko na parang Diyos yung isa, no? Kaya nung nakaligtas sila, no, yung umako sa rin sa magkaibigang ito, yun yung din ang nilagay doon sa horno, no? At alam nyo na sa bukana pa lang sunog na sila. Amen. Kaya isang halimbawa ito ng humble heart. Ang humble heart, yung pinaglalaban yung kanilang pananampalataya, pinapakita nila yung kanilang katapatan sa Diyos. Ano mang mangyari, pag kilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo, pag kilala mo ang Diyos na nag-iingat sa iyo, pag kilala mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka matatakot at di ka mag-aatubili na lumapit sa Diyos at magpasalamat dahil siya ang tunay na may hawak ng buhay natin. Tama po yung sinabi ng ating Pangulo, no? Ang buhay natin ay may nakatakda, no? Kaya lang lagi tayong handa na harap sa harapan ng Diyos. Kasi nga yung puso natin, yung humble heart natin, no? Tingnan natin yung unang prayer kanina ng dalawa, yung prayer ng parasiyo at saka prayer ng maniningil ng buwis. Ang kinalugdan ng Diyos yung nagpapakababa sa kanyang harapan, no? Kaya yun po yung ang sabi ng Diyos, ang nagmamataas ay kanyang ibinababa at ang nagpapakababa ay kanyang itinataas. Kaya nga maging natin ang humble heart, maging si Jesus Christ, amen. Bakit niya nai-offer yung kanyang buhay alang-alang sa atin? Bakit tinanggap niya yung parusa na dapat tayo yung maparusahan para tayo ay maligtas doon sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy, no? Bakit? Kasi mayroon siyang humble heart na inoffer niya kanyang sarili bagamat siya Diyos, di niya hinayaan na siya ay maging kapantay ng Diyos at hinayaan niya na siya ay hamakin upang ikaw, ako, tayo ay hindi hahamakin, no, doon sa apoy ng impyerno, bagkos tayo ay makasama niya doon sa langit. Amen. Kaya sa oras pong ito, palapit, sabi nga, palapit na yung ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. We are always ready. Dapat naka-ready tayo, no? Laging red alert. Kung katulad sa mga sundalo, di ba? Na dapat laging nakabantay, laging handa. Kung sa mga Boy Scout, laging handa, no? Ganon din yung mga sundalo, red alert, no? Kaya ngayon sa mga frontliners, maraming mga pasaway pa rin, no? Marami pa rin mga lumalabas, no? Para lang chismisan, maraming lumalabas para lang magpasikat, no? Pero nandun yung katigasan. Ang gusto ng Diyos, yung humble heart natin, yung kaayusan ng buhay natin sa harapan ng Panginoon. Yun po yung the best. Total, may nakakain tayo, binigyan tayo ng makain, may mga ayuda tayong natatanggap. So, kunting taste na lang po. Today is 7. Meron na lang tayong 8 days. 8 days to go before our graduation in ECQ, no, Enhanced Community Quarantine. Papasok tayo in the another course, no, sa GCQ naman tayo, General Community Quarantine. But manatili lang tayo sa Panginoon, ating pananampalataya. Manatili lang tayo na
sa Diyos ay magpuri at magpasalamat, magpalalim, magpalakas sa harapan ng Panginoon na kahit anumang mangyari sa daigdig na ito ay tiyak na may Diyos na mag-aaruga sa atin, may Diyos na magko-covered sa atin, no? Dahil sabi niya, it is finished, no? Huwag ka na mag-alala, nandito ako para sa iyo. Yan ang sabi natin, Panginoong Jesucristo, no? The Holy Spirit is here, no? Touching your heart, no? Lalo na pag ikaw may sakit, no? Ano man yung nararamdaman mo, come to the Lord, humble heart, humingi ng kapatawaran, humingi ng kalinisan kay Lord, at patuloy mo siyang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. The Lord will bless you, no? The Lord will heal you. At ang Diyos na nangungusap sa iyo sa araw, sa oras na ito, sa araw na ito, ay alam kong hindi ka iiwan at di ka niya pabayaan. Ano mang laban sa buhay mo, kasama mo siya pag tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Amen? So, yon. God bless. Bukas po, gantong oras pa rin. Sana ay sumayin nyo lagi ang Panginoon. Bago tayo umawit, muna tayo sa sa greetings, no? Tayo shout out. Margie Ramos Marantan Consejo. Hello. Insan, God bless. Ednalyn De Vera is watching. Thank you. Si Sir Jason Marmol. Hello sir. Frontliners, God bless you sir. Ingatan kayo ng Panginoon. Isang frontliners ang nanood sa atin. Si Major, no? Yan, pagkatapos niyan baka tataas na yung ranggo mo ulit sir. Yan. I declare. Si Ali Binoya. Hello. Tropa ko yan sa SDO Tapat Driver. God bless. Si George Dilona, hello, waving, God bless. And watching. Si Reb Rebs is watching. God bless. Sana ulitin mo panoorin para marinig mo yung aking shout out. Si Mama Cristina Sinipit Montisilio, Ama Mio, no? Happy birthday ma'am, belated happy birthday. Kahapon pala birthday mo. Ay nung isang araw pala. Si Christian Istoy, hello, isang frontliners din to, Christian. God bless you, God bless. Be strong to the Lord, ha. Si Joliet Rambla, Rambla in family talagang andyan lagi nakasupport sa atin yan. So God bless you sis, stay safe, still in the hands of the Lord, no? Yan, si Alfredo Ramos, hey Insan, kumusta ka dyan sa Rizal? Taga Rizal yan, si Insan ko, Insan Bong. Si Alan Ramos Mendez, hi Alan. Si Alan po watching from Chicago, no? Galing sa United States in America. Hello, speaking dollar ka na dyan, ha? Sister Denya Lisola, wow, ito sila Sister Chideng, talagang God bless you sis, thank you for joining in Bible study. God cares your family. Si Ma'am Jaja Madilar, hi ma'am, God bless. Magaling ka na, pinagaling ka ni Lord eh. Salamat, nanood din yung mister mo, si Sir Jason. God bless you and your family. Yan, si Jane Kamading Lamberto, taga Isabela to. So, ano sila, schoolmate ko yan, ng Mount Carmel High School. Si Pastor Carding, wow, Pastor, thank you for watching. Mr. Breda, be humble, sis, God bless. Albita Escobal Sinabre, hello. Ate Albeta, God bless. Si Salamante Nempia, hello, thank you for watching, God bless. Si Mario de la Cruz, hello Bok, kasama namin sa trabaho sa Multi-Reach. Si Mario de la Cruz, God bless. Yung asawa niyan Christian din. Sana pati siya rin, no? Ma-born again din. Ma-born again ka din. In the mighty name of Jesus, I declare. So Leonora Libiano, hello po. God bless. Si Anthony Ramos Alvarez, God bless you. Anthony Ramos,
Lidivicio Ramos, Lidivico Ramos Melinda. Hello, God bless po. Mga Ramos talaga, mahal ni Lord yan. Yan. Si Rokaya de la Cruz. Sino kaya to? Hindi ko kilala, pero binaliktad yung pangalan eh. Sino ko man, God bless you. Thanks for watching. Si Sir Coritana, si Sir Ayador. Hello sir. God bless sir. Thanks for watching. Si Rowena Ruiz, hello. Rowena Ruiz in company, kayong mga anak, no? Mga boys. Si John Hill, si Philip, si Samson, saka si Jamis. Hello, God bless sa inyo. Si Rogelyn PI, hello anak. God bless you, ingat kayo. Si Joel Holipas, sabi niya, watching from Barcelona, Spain. Hello bro, kumusta? So, continue to pray. Pag-pray natin si Norberto kasi kayang-kaya ni Lord pagalingin yon. At start kagabi, pinag-pray ko na, Norberto. Si Norberto, mga classmate namin, no? Sa Fourth Charity. Kung may manonood pa, sana shout out sa inyo. God bless you all. Sister Breda, again, si Lovely Heart Noblesa. Hello, God bless. Si Pastor Ardil Botcon, no? Yung co-pastor ni Pastor Romel Guevara. Talagang ano yan, mga saludo ako sa mga taong yan. Si San Richard Ramos, so watching din. So salamat sa inyong mga panonood at tayo manalangin. Sana sa sunod may mga kayong mga prayer request. Kung mapanood nyo man ito, isulat nyo yung mga prayer request nyo sa baba. At ililista ko yan, titignan ko at panonoodin para may panalangin po natin. Maging yung buong church ay mananalangin po sa inyo, no? So i-declare natin yung kabutihan ng Panginoon, no? Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Sa pakaibuti kay buti mo, Panginoon. Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man dapat ay iyong tinatawag at binigyan mo pa ng tinig. Tinulungan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Pagpupuwit masasalamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsamba. Sa'yo lamang inaalay ang pagpupuwit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat
Jesus. Salamat Lord sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapagaling. Sabi mo nga sa iyong salita, if my people ay lumapit sa iyo, will call by your name, pakumbaba, hanapin ang iyong mukha, manalangin, lumapit sa iyo, patatawarin mo, papansinin mo, Panginoon, at yun pong pagpapalain. Salamat po, dakilang Ama. Iparanas mo sa amin ang iyong kadakilaan. Paranas mo sa amin, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Lord, salamat sa iyong guidance. Salamat sa iyong protection. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong pinagpapala. Lord, ang sino man na kasama namin na patuloy na nalangin, bless niyo, Panginoon. Thank you for your blessings in our country. Salamat, Lord, sa magandang ekonomiya na binibigay mo sa iyong bansa. Salamat sa mga magsasaka na masisipag sa kabila ng lockdown, Panginoon. Andun pa rin yung kanilang kasigasigan na magtanim. Andun pa rin yung kanilang kasipagan, Panginoon, na mag-ani, Panginoon, sa kanilang mga bituin. Lord, pagpalain mo, Lord, ang kanilang ani sa kanilang mga bituin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga mangingisda namin sa dagat, Panginoon, na ibabahagi nila upang kami ay magkaroon ng supply pangailangan sa amin, Panginoon. Ginagamit mo sila. Lord, dalangin namin na pagpalain mo sila. Lord, salamat sa lahat ng bagay na patuloy na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo na bigyan mo kami ng humble heart. Yung gusto mong puso, Panginoon. Yung humble heart, Panginoon, na karapat dapat sa iyong harapan. Yung humble heart, Panginoon, na bukas sa pagdulog sa iyo, na bukas sa bawat pangungusap mo, na bukas, Panginoon, na tanggapin ang biyaya mo. Salamat sa pagpapala mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa kalagalingan ng sino man na nanalig at sumampalataya sa iyo. Salamat sa kaligtasan na kanilang buhay. Let your joy be upon us. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Let our heart, let our offering be upon in your presence. Salamat o Diyos sa biyaya mo. In Jesus' name, Amen. God bless, and God bless.